bata pa! Huwag po kayo magpapaputok! Magdasal tayo! Ama namin! Sumasalamat ka sa bayan ng alam. Sa bayan ng ngalan mo. Valentine's Day, 1999. Inambush ng Abu Sayyaf ang isang jeep sa Basilan at walang awang pinagbabaril at pinagtataga ang lahat ng pasahero. Kasama sa mga pinatay ang nanay ni Angie Cordero. Pero simula pa lamang ito. Teacher si Angie sa Claret High School, Tumahubong. Isang simple at maliit na paaralan sa Basilan. Dahil konti lang silang mga teacher, naging matalik silang magkakaibigan. Sa loob ng isang taon, marami sa kanila ang papatayin ng Abu Sayyaf. Ito ang kanilang kwento. Marso 2000. Ilang araw na lang, graduation day na. Day off sana ni Father Roel Gallardo, pero pumasok siya para bumili ng mga medalya. Excited ang buong paaralan, pero kahit masaya, may halong pangamba. Noong nakaraang linggo, nakatanggap si Principal Zunio ng sulat galing sa Abu Sayyaf. Nagbanta ang mga bandido. Lulusubin daw nila ang Claret kung hindi magbabayad ang bawat teacher ng 200 kada buwan. Pero wala silang pambayad. Tatlong paaralan ang sabay-sabay na nilusob ng Abu Sayyaf, kasama na ang Claret. Mga lider ng Abu Sayyaf mismo ang namuno sa pag-atake. Si Jan Jalani ang lumusob sa Claret. Si Abu Sabaya naman ang lumusob sa Tumahubong Elementary School. Wala silang takas. Sinubukan ni Father Roel na isara ang gate, pero inabutan siya ng Abu Sayyaf. May baril sana si Principal Zunio, pero hindi niya ito nagamit. Dinaganan ng mga estudyante niya si Marita para itago sa mga bandido. Pero nadakip pa rin ito. Kahit ang teacher na si Wilma na 8 buwang buntis ay kinuha. Pinagtanggol siya ni na Father Roel at Principal Zunio, pero wala silang nagawa. Sa sabay-sabay na pag-atake,
atake ng Abu Sayyaf, 53 estudyante at teacher ang kanilang binihag at tinangay sa bundok. Pinaglakad ang mga bihag, paakyat ng bundok Mahashti. Sa pinakatuktok ng bundok nakatago ang Camp Abdurrazak, kuta ng Abu Sayyaf. Napahirapan mo naman kami. Pinakanahirapan si Wilma. Oh, Wilbur, maawa na kayo sa kanya. Malapit siya mga anak. Dati, pakakulan niyo na siya. Parang awa niyo na. Hoy! Pare-pareho lang kayong biyag dito. Huwag mo kami utusan. Lakad! Sa sobrang uhaw ay napilitan siyang uminom sa putikan. At nang himatayin, hinagis sa malamig na ilog para magkamalay. Nang mapagod na rin sa kanya ang Abu Sayyaf, iniwan si Wilma sa gubat para tapusin ng mga hayop. Teka. Pagod na ako. Baba niyo to. Baba natin to. Ano? Kuha na natin to rito. Huwag po, maawa na po kayo sa buntis. Tirahin ko na to. Sayang lang bahala natin. Baboy mo na bahala dyan. Tara. Buhay pa si Wilma nang makita siya ng mga taga-bundok. Pero patay na ang dinadala niyang sanggol. Bilisan nyo! 8 oras bago makarating ang mga bihag sa kampo. Bilis! Kilos! Bilangguan niya tayo ikaw yun. Oh! Bilisan niyo! Bilis! Bilisan mo, kuha mo! Ano? Ayaw mo yata eh. Ulo ko yan. Yung nanay mo dito. Hindi makakain. Wala na ba doon? Ang mga babae kayo, biwalay kayo sa mga lalaki. Sige! Kilos! Yes! Bilis! Kayong mga bata, maglaro lang kayo dito. Ba't hindi kayo naghiwalay? Sunod! Ayan! Inaalala niyo. Sunod! Ayan! Dito! Hinati ang selda sa gitna para hiwalay ang mga lalaki sa babae. Nasa bubong ang pasukan. Makitid, mainit, madilim, walang bintana. Walang nagawa ang mga bihag buong gabi kundi magdasal.